Pinag-aaralan na ng ilang mambabatas kung paano haharangin ang aplikasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque para sa asylum sa Netherlands. Nais ding alamin ng ilang kongresista kung paano nakalabas ng bansa si Roque. Si Mela Alasmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Desidido ang Makabayan Bloc na harangin ang planong aplikasyon para sa asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nasa the Netherlands ngayon si Roque para tumulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinaharap nitong kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Pero sa Pilipinas, may umiiral pang contempt at detention order laban sa kanya ang House Quad Committee dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig ng joint panel noon at pagtangging magsumite ng mga dokumentong may kinalaman umano sa illegal pogos. Kapag ginawaran ng asylum, mabibigyang pahintulot si Roque na manatili sa the Netherlands kaysa umuwi sa Pilipinas bilang proteksyon niya laban sa persecution o hindi patas na trato o harassment dahil sa isyu ng lahi, relihiyon o politika. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, idadaan nila sa Quadcom ang planong pagharang sa aplikasyon ni Roque. Sa pamamagitan ng government-to-government channel, maaari niya itong maipaabot naman sa gobyerno ng the Netherlands. Wala siyang karapatan na mag-seek ng asylum sa Netherlands dahil unang-una, hindi naman siya biktima ng political persecution. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Sa hiwalay na pahayag, una na ring iginiit ng isa pang Makabayan Bloc member na si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas na maituturing na umano'y mockery of justice at sampal sa mga Pilipino ang gagawing hakbang na ito ni Roque. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre kung wala namang itinatago, bakit naman kasi umiiwas pa umano si Roque. Hindi lang naman anya contempt order mula sa Kamara ang kinaharap nito, kundi maging iba pang mabibigat na kaso kaya't dapat ay harapin niya ito. Bagamat naka-session break ngayon ang Kongreso, inaasang ipagpapatuloy ng Quadcom sa loob ng linggong ito ang kanilang pagdinig. Mula sa PTV, Mela Alasmoras para sa Balitang Pambansa.